Iligal na operasyon ng Pogo sa isang condominium building sa Pasay City. Sinalakay ng mga otoridad ng daang dayuhan at ilang Pilipino na aresto. Nagbabalik si JM Pineda. Higit 500 foreign nationals kabilang ang ilang mga Pinoy ang naabutan ng mga otoridad sa iligal na Pogo hub na ito sa isang condominium building sa Pasay City. Binulabog ng pinagsamang puwersa ng PAOK, PNP, CIDG at LGU ang operasyon ng Pogo sa 5 palabag na sakop nito. Kasama sa nahuli ang mga Chinese, Vietnamese at Korean nationals. Kabilang umano ito sa mga naipasara nung ipinatupad ang total Pogo ban sa bansa. Pero kahit sarado na, ay umaarangkada pa rin ang operasyon nito. Wala rin daw business permit ang negosyo, kaya walang karapatan na magsagawa ng operasyon ng kumpanya. Nabisto ang Pogo dahil na rin sa sumbong ng ilang trabahador na malapit sa kondominium. Meron kasing Filipino na nagtatrabaho doon malapit sa lugar at napapansin niya, nag-aalala siya, bakit napakaraming foreign nationals ang labas-masok doon sa building na ito. The City Government of Pasay issued a mission order to check tutorial visit kanina at nung nakita nga nila na may nag-ooperate ng illegal na Pogo, nag-issue na ng cease and desist order yung City Government of Pasay. Nadiskubre na bukod sa Pogo operations ay may halo-halong scamming activities rin na ginagawa ang kumpanya. So far, ang nakita natin dito talaga, this is a Pogo operations bordering on cryptocurrency, investment scam, love scam, and spamming. No? So, siyempre, plain view pa lang po yan. Hindi pa natin nakukuha yung laman talaga ng mga computers. We'll have to apply for a cyber warrant para makita natin kung anong laman talaga. Dinala muna sa headquarters ng PAOK ang mga nahuling mga dayuhan habang patuloy ang investigasyon. Aalamin din nila kung may mga pananagutan ba ang mga Pinoy na nahuli sa lugar. JM Pineda, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.